Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon, may pag-asa sa Panginoon. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig, ano nga ba ang totoong pag-ibig? Mga kapatid, mga ginigiliw, no? May tatanungin po ako sa inyo, mga ginigiliw. Kung may hihingiin sa atin ng Diyos na mabigat, mga ginigiliw, kaya natin na ibigay sa ating Panginoon, mga ginigiliw. Kung hihingi po sa atin ang Diyos ng isang mabigat, mga ginigiliw, kaya nating ibigay sa ating Panginoon. Kaya natin kayang ipagkaloob, ialay ang hinihingi ng Diyos sa atin sa umagang ito, mga ginigiliw. Kaya nga, kung bakit napakarami ang nasira ang relasyon sa Panginoon, mga ginigiliw, kung bakit broken yung relationship nila sa kanilang kapwa Kristiyano, mga ginigiliw, ang kadahilanan ay sira mismo ang kanilang relasyon sa ating Panginoon. Because the relationship with the Lord is broken. Mga ginigiliw, paano po natin aayusin, di ba? I-fix yung relasyon natin sa ating kapwa, sa ating magulang, sa ating mga kapatid, sa mga taong nakapaligid sa atin. Kung mismong ang relasyon natin sa ating Panginoon ay sira, our relationship with the Lord is broken, mga ginigiliw. Diba? Paano natin sasabihin na mahal natin ang Diyos? Hindi nga natin siya nakikita, yung tao pa kaya na nakikita natin ay hindi natin kayang mahalin. Yung Diyos pa kaya na hindi nakikita, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. Alam nyo, ang sabi po ng salita ng Panginoon, mga kapatid, ang pinakadakilang pag-ibig na dapat tablayin ng isang Kristiyano ay kaya niyang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang kapatiran at para sa nakakarami. The greatest love you can offer to your friend is to offer your life for them. Yun po ang mandato ng Diyos sa atin. Yun ang sinabi niya sa John 15:13. Diba? The greatest love you can offer to your friend is to offer your life for them. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, mga minamahal, hindi niya pinili ang kanyang minahal. Hindi po. Kahit mismo ang nagpapako sa kanya sa krus, minahal pa rin sila ng Panginoon. Ipinagpapatuloy pa rin niya kahit nasa krus na siya, mga ginigiliw. Andun na siya sa krus, nakabayubay sa krus. Subalit, humihingi pa rin ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Hindi lang niya minahal, hindi lang niya ipinanalangin ang mga taong sumasampalataya sa Kanya, ang mga taong sumusunod sa Kanya, ang Kanyang mga disipulo, tayo, kundi kahit yung mga taong nag-despise sa Kanya. Diba? Yung sumampal sa Kanya. Mga kapatid, mga ginigiliw, hindi pinili ng Panginoon nung siya'y nabayubay sa krus, mga kapatid. Bagkus, nagpapatuloy siya na humihingi ng kapatawaran ng ating mga kasalanan despite sa mga ginagawang kasalanan ng tao. Ganon kadakilang pagmamahal ng Diyos, mga ginigiliw, mga minamahal. Inialay ng Diyos ang kanyang anak bilang kabayaran ng ating mga kasalanan.
mga ginigiliw. Kaya sabi niya po dito sa 1 Corinthians 13:4, babasahin ko po ito sa Ilocano kasi napakaganda po. And afterwards, I will read it in Tagalog. 1 Corinthians 13:4. Ti ayat na anos ken naasi ang pagmamahal ay may habag at awa. Di ba? May habag at awa. Matyaga at magandang loob. Sabi niya mga ginigiliw. Saan anaimon? Wenno napasindayag, wenno natangsit. Hanggang napasindayag, hindi yung ma-pride. Sabi niya mga patid, wenno natangsit, nauyong. Sabi, saan anaalas ti kababalin na, wenno naimot, wenno nalaka, nga agtungtot. Diba? Hanggang naimot, mapagbigay, generous. Diba? Dapat mapagbigay tayo. Awan impen na asakit tinakim. Diba? It keeps no record of wrong. Hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. It does not keep records of wrong. Mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. Saan na pagragsakan ti Dakes? Hindi siya masaya sa masamang nangyayari sa kanyang kapwa. Kundi masaya siya sa katotohanan. Sabi niya dito, mga kapatid. Alam nyo, mga ginigiliw, kung papasyal po kayo sa Manila, no? Along the road, no? Along the way of Manila, ang dami po natin nakikita doon na nakahiga sa lansangan, may pamilya, napakarami po, mga ginigiliw. Napakarami pong tao ang walang tirahan sa kalye ng Manila. Nanghihingi sila ng pagkain. Napakarami ding malalaking church doon. Kaya nga, nasaan ang iglesia, nasaan ang church? Church is not the building. Hindi church na building, kundi church na tao ang binabanggit dito. Imposible na walang dumaan doon na Kristiyano o pastor na hindi niya nakita ang kalagayan ng ating mga kababayan doon, mga ginigiliw. Di ba? Saan napupunta ang tithes and offering ng church? Saan ba napupunta? Ginagamit ba natin ito sa personal consumption po natin? Ginagamit ba natin ito ayon sa kalooban ng Diyos? Or ginagamit ito ng congregation for their personal consumption? Pupunta sila sa ibang lugar, sa ibang bansa, just to satisfy their desire na mamasyal. Hindi po ministry yun. Diba? Hindi yun ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos sa atin, mga ginigiliw, mga minamahal, ay walang iba, kundi sumunod tayo sa kalooban ng Diyos at mahalin natin ang ating kapwa. Opo. Ito ang sinabi niya sa 1 John 3:10. Sino mang hindi gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos.
Yun ang sinabi ng ating Panginoon. Mga ginigil. So, sinusunod lang ba natin yung kagustuhan natin? Hindi po yun kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon ay gawin natin ang kanyang kagustuhan na mahalin natin ang ating kapwa, yung mga mahihirap. Di ba? Pero kung pinipili lamang natin ang ating minamahal, di ba? Hindi po yan tunay na pag-ibig. Maling motibo yung pagmamahal natin kapag pinipili lamang natin ang ating minamahal ang mga tao na mamahalin natin dahil we are expecting, umaasa tayo na tayo rin, susuklian din nila yung pag-ibig, yung ginagawa nating kabutihan sa kanila. Mga ginikilig. Ang tunay na nagmamahal, hindi nanghihingi ng kapalit. Ang totoo at tapat na nagmamahal, nagpaparaya. Di ba? Nagpapakumbaba. Tinitignan niya palagi, the benefits of other people. Tinitignan niya palagi yung kapakanan ng kanyang kapwa. Kaya kapag meron sa'yo ang totoong pag-ibig, nakikita mo yung mga kapwa mo na walang makain. Hindi ka na makasarili, hindi mo na iniisip yung sarili mo, sapagkat yung puso mo, hindi na puso ng tao, hindi na puso ng makamundong tao, kundi yung puso mo, yan ay pinalitan na ng puso ng ating Panginoong Jesucristo. Andun yung awa mo. Di ba? Pero kung wala, hindi mo pinapakialaman yung mga nakikita mo, yung mga taong dumaranas ng hirap, walang makain, walang tirahan, mga ginigiliw, hindi ka totoong nagmamahal sa Panginoon. Di ba? Hindi po tayo totoong nagmamahal sa Panginoon. Kaya ba nating mahalin yung stranger? Yung mga estranghero, kaya ba natin silang mahalin? Wine-welcome ba natin sila sa ating tahanan? Alam nyo, ginigiliw, nung hindi pa tapos yung bahay namin, yung first floor pa lang. Kasi yung kwarto namin talagang nilagyan po namin ng aircon. Kasi yung mga bata, hindi namin naisip yung sarili namin, kundi yung mga bata. So pag may pumapasyal na bisita po namin, mga ginigiliw, kapag may bisita po kami, sila ang natutulog sa aircon, kami ang natutulog sa salas. Opo. Sila ang pinapatulog namin mismo doon sa loob ng aming kwarto. At kami ang lumalabas, kami ang natutulog sa sala ng aming bahay. Diba? Yun po yung totoong nagmamahal. And yet, sinasabi natin na mahal natin ng Diyos. Pero yung mga ganitong kasimpleng bagay, hindi natin kayang gawin sa ating kapwa. Kaya sinabi ng Panginoon, what you have done to the least of your brothers, kung ano ang ginawa mo sa pinakamahirap mong kapwa, ginawa mo na rin yon sa akin. You have done it unto me. Kung pinakain mo yung mahirap, you welcome the strangers into your home, you visit the sick in the hospital, ginawa mo na rin yun sa Panginoon, mga kapatid. Hindi naman pupuntang ang Diyos sa harapan mo, pakainin mo ako ng masarap,
Sapagkat kung ganun ang gagawin ng Panginoon, nakahanda na tayo lahat. Di ba? Pero kung minsan, ginagamit ng Diyos ang mga taong ito, yung mga mahihirap na ito, yung mga taong pumupunta sa ating tahanan, tinitignan niya, sinusubok tayo kung kaya natin silang mahalin. Kaya nga yung sinasabi ko, yung kapwa mo na nakikita ng dalawang mata mo, hindi mo kayang mahalin. Yung Diyos pa kaya na hindi natin nakikita. Mga ginigiliw. Di ba? Kaya, sabi niya dito mga kapatid, no? Sabi niya dito sa 1 Corinthians 13, no? Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umahalingaw-ngaw o pumpyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Mga kapatid, no? Hindi basehan yung sa dami ng kalaman natin ng salita ng Panginoon kung hindi natin sinabuhay. Katulad ng sinasabi niya dito mga kapatid. Magaling kang makipagdebate. Yun ang gustong-gusto ng tao eh. Yung knowledge. Nakikipagdebate sila. Pero, sabi dito ng Panginoon, wala kang kabuluhan. Magaling ka lang sa salita, pero wala sa gawa. Para ka lang kampana na parang kalembang, sabi niya dito mga kapatid, no? Kampanang umaalingaw-ngaw, masakit sa tenga. Ganun ang paghahalin tulad ng salita ng Panginoon, mga ginikiliw. Di ba? Nakakapagsalita man tayo ng napakarami, ang galing nating mag-share ng salita ng Panginoon. Pero hindi natin nakikita yung kapwa natin na walang makain. Kaya nga, may nagtanong po kay Mother Teresa. Although, si Mother Teresa, mga ginigiliw, no? Isa siyang lingkod ng Panginoon. Tinanong nila kung ano ang kahulugan ng pag-ibig. What is the meaning of love? Alam niyo ang sinagot ni Mother Teresa? Sharing your bread to others. Yung hahatiin mo yung pagkain mo sa kapwa mo, para sa kapwa mo. And that is love. Kaya, balikan ko yung sinabi ko kanina. Kung hihingi kaya ng Diyos ng mas mabigat sa atin na bagay, kaya natin kayang ibigay? Ang Diyos nga, hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak. Ang kanyang nag-iisang anak. Inialay niya ang ating Panginoong Jesucristo upang mapawi ang galit niya sa kasalanan ng sanlibutan. Di ba? Alam niyo pa ang isang pinakamagandang ehemplo dito? The father of faith. Imagine nag-iisang anak ni Abraham nung hiningi ng Diyos si Isaac in the area of his heart, sa kanyang puso, the chamber of his heart.
Walang pag-aalinlangan sa Kanya. Hindi man lang siya nag-alinlangan, Lord. Hindi siya nagtanong, Lord, matanda na ako, kung kailan binigyan mo ako ng anak ko, kunin mo rin lang pala, iaalay ko rin lang pala sa'yo. Hindi. Hindi siya nagpatumpik-tumpik, mga ginigiliw, mga minamahal. Dinala niya si Isaac sa bundok ng Moray at doon inialay niya si Isaac. Pero God is not a taker. God is not a taker. Hindi manggaganso ang Panginoon, manggaganso, hindi siya nagtete because He is a giver. Opo. Tinitignan lang niya kung paano tayo sumunod sa Kanyang kagustuhan at sa Kanyang kalooban. Diba? Kaya nga, ang Diyos, yung Kanyang buktong na anak, inialay niya. Diba? Kaya sabi niya dito mga kapatid, at kung ipapamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin. Imagine, matinding alay na ito. Ibigay mo na lahat yung meron sa'yo, yung kayamanan mo. Sunugin mo na yung katawan mo, pero wala sa'yo ang pagmamahal. Walang silbi, wala pa rin kabuluhan ng ginagawa mo. Kaya, walang totoong pagmamahal. Yung mga ibang Kristiyano, dahil hindi nila natanggap yung totoong pagmamahal na galing sa Panginoon. Or kung meron man noon, sinira nila yung pagmamahal na yon na tinanggap nila sa ating Panginoon because the relationship with the Lord is broken. Wasak ang kanilang relasyon sa Panginoon. Kaya wasak na rin yung relasyon nila sa tao. Wasak ang relasyon nila sa pastor. Kaya na lang nilang i-despise yung pastor nila. Kaya na lang nilang pagsalitaan ng masama ang pastor nila, mga ginikiliw. Dahil sila mismo, ang kanilang relasyon sa Diyos is broken. Wasak. Kaya wala silang totoong pag-ibig, wala silang totoong pagmamahal. Sino nga ba ang totoong nagmamahal sa Panginoon? Sino nga ba ang totoong naglilingkod sa Panginoon? Alam mo, ang totoong naglilingkod sa Panginoon, nagpapatuloy, nagpapakumbaba, nagpaparaya. Di ba? Nagpapasako. At higit sa lahat, nagpapatuloy siya sa paglilingkod sa Panginoon. Tinitignan natin yung kamalian ng kapwa natin, yung pastor natin. Pero tayo, hindi naman tayo nagpapatuloy sa paglilingkod. Gumagawa naman tayo ng immoralidad. Di ba? Paano natin sasabihin ngayon na tama yung relasyon natin kung tayo mismo hindi natin kayang sumunod sa kagustuhan at kalooban ng Diyos? Kaya, alam ng Diyos kung ano yung nilulunggatin ng puso natin. Kaya, sinasabi ko, kahit kayo na lang matitira dito, kahit pamilya ko pa ang matitira dito, kung ayaw nila yung katotohanan na magpapalaya sa kanila, magpapatuloy pa rin ako sa paglilingkod sa aking Diyos. Sa aming Diyos, mga ginikiliw. Diba? Kaya ganun ang tao kung bakit naghahanap sila ng ibang relihiyon. Hindi iglesia, kasi ang iglesia,
Yun ang iglesia ng Panginoon. Relihiyon ang sinasabi ko kasi yun ang hinahanap ng tao. Naghahanap sila ng isang relihiyon na aayon sa kanilang kasalanan na ginagawa. Umaangkop sa kasalanan na ginagawa nila, mga ginigiliw. Kung sino pa yung mga nagde-despise sa mga lingkod ng Diyos, makikita mo, sila na yung mga makamundo na. Mas masahol pa sila sa mga makamundong tao. Di ba? Sila na yung mga gumagawa ng mas masahol pa. Mga ginigiliw. Ako nga, 9 na taon na po kaming naglilingkod sa Panginoon. Kahit katiting sa aking puso, alam ng Diyos yan. Hindi man lang ako nag-isip para talikuran ang paglilingkod ko sa Kanya. Po. Hindi man lang, Lord, mahirap palang sumunod sa iyo eh. Hindi po, alam ng Panginoon yan. 9 na taon, mag-a-attend kami ng Bible study sa Kawayan. Monthly yan, may 2 beses ang buwan. Imagine that. Kukonsuma ka ng gasolina mo, yung pagod mo, pero masaya pa rin kami na pumupunta doon. Nag-aaral ng salita ng Panginoon. 9 years! Mga ginigiliw. May panahon na noon na yung tinuturuan ni Daddy is mahigit kaming 10. Until such time na dadalawa na lang kaming mag-asawa ang naiiwan na tinuruan niya. Opo, 2 na lang po kami nandun, tinuturuan niya sa Kawayan. Mga ginigiliw. Opo. Ano pa? Inimbitahan po nila kami para pumunta po na makipag-Bible study. Alam niyo ang pinuntahan namin? Hindi po sa Kawayan. Pumunta po kami sa Tanay, Rizal. Ilang beses na po akong pumunta doon. Napakalayo, mag-aaral ka ng salita ng Panginoon, lampas pa ng Manila. Pupunta ka ng Bacoor, Tarlac, mag-a-attend ka lang ng Bible study ng church. Pero masaya pa rin kami. Nagmi-ministry kami sa labas. Gabi na kami dumating sa aming tahanan, 12 o'clock, 2 o'clock. Masaya pa rin kami pagdating namin sa tahanan dahil masaya po kaming naglingkod sa Panginoon. Ito, yung tunay na lingkod ng Panginoon, nagpapatuloy ka despite of circumstances sa buhay. Yung mga trials, yung mga problema na yan, mga ginigiliw, mga minamahal. Di ba? Kaya, sabi niya po dito, no? Konti na lang po. Punta po tayo sa 1 John, no? Sabi niya dito sa 1 John 3:15, ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Sabi niya dito sa 15, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. And this is the standard of the Lord. Ito ang standard ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginikilig.
Di ba? Yung nagalit ka na sa kapwa mo, na gusto mo nang pumatay, anong pagkakaiba mo na sa isang kriminal na tao? Kung tinignan mo na yung isang babae na may pagnanasa, anong pagkakaiba mo na sa isang tao na nangangalo niya, nakikikapit? Di ba? Wala na tayong pagkakaiba sa mga taong ganito, sabi ng ating Panginoon ng ginigiling. Mas lalo na kung wala sa atin ang pag-ibig. Kaya't, alam nyo, kung pinipili lang natin yung minamahal natin, pinipili lang natin yung binibigyan natin, yung mga kamag-anak natin, yung mga taong malapit sa atin. So, ginagawa natin ito mga ginigiliw dahil we are expecting also to receive. Umaasa tayo mga ginigiliw na susuklian din nila yung ibibigay nila sa atin. Yung ibibigay mo sa kanila at in the long run, magbibigay din sila para sa'yo. Hindi po, mga ginigiliw. Diba? Kaya kung nagbibigay ka, na wala kang pananampalataya, na hindi galing sa Panginoon, hindi bunga ng pananampalataya mo sa Panginoon ang pagbibigay mo, nagyayabang ka lang. You are just feeding your ego. Gusto mo lang ipagmayabang na ikaw ay may kakayanan, mga ginikilig. Opo. Or may motibo ka, gusto mong tumakbo sa politiko. Yun. Kasi ang totoong nagmamahal, yung totoong nagbibigay mga kapatid, no, saktan ka man ng maraming beses, hindi mo isusumbat yun. Dahil alam mo na ang Diyos ang maghihiganti para sa iyo. Pero kung nagbigay ka out of your faith, pag nasaktan ka ng taong tinulungan mo, so sobrahan mo yung sasabihin mo. Kahit pinakain mo lang ng isang beses, sasabihin mo, parang asong kumakain na yan. Sinusobran mo na yung sinasabi mo. Kasi hindi galing sa Panginoon, hindi bunga ng pananampalataya mo sa Panginoon, ang pagtulong mo, ang pagbibigay mo, kundi ginagawa mo lang yon because of personal interest. Diba? So I hope you are being encouraged, mga ginigiliw. Magandang umaga po sa ating lahat at sa patuloy po na tumatangkilik, nanonood ng gawain na ito, ang pulis ng Panginoon. Naway pagpalain po kayong lahat, mga ginigiliw. Dumako na po tayo sa pagbibigay, then closing prayer will be led to us by Pastor Aiza. Sige lang,